Good morning mga kol. Good morning mga kol. For today's vlog ay pag-uusapan natin yung about sa trabaho ng pagiging isang warehouse supervisor. So, I am Art Bulahaw, isang warehouse supervisor din located dito sa aming warehouse sa Taguig. So, this video is a simple tutorial or konting knowledge na para maibigay para dun sa mga taong gustong maging isang warehouse supervisor din at sa aspiring people na may hilig sa pagiging isang bodigero o trabaho ng bodigero, literally a warehouse supervisor. So let's start siguro ito sa mga basic na gawain ng isang warehouse supervisor. So understanding the warehouse environment. So the role of a warehouse supervisor is to oversee the daily process of a warehouse. So ito ay ikaw ay bilang in charge sa warehouse, nangangasiwa to ensure the accuracy of and efficiency sa mga mangyayari sa iyong warehouse. So including na dyan yung inbound or outbound transaction, inventory management, at the same time yung lahat ng kailangan accurate, dapat mahusay para sa maayos na flow sa araw-araw sa warehouse mo. Then next is managing staff and resources. So dito ay isa-supervise mo yung mga staff or subordinates sa kanilang mga assigned positions o sa manning or sa madaling salita ay magmamaning ka o imamaning mo sila at bibigyan mo sila ng task doon. Isa-supervise mo kung anong mga gagawin nila para at least maging mahusay din yung kalalabasan ng transaction nyo araw-araw. So including na doon yung checking ng stocks ng mga paparating at saka papalabas. At the same time, yung cycle count para sa inventory naman. Then next is ensuring the safety and compliance. So most of all sa mga warehouse, hindi maiiwasan yan na may mga madulas na part, mga hazardous. So may mga mahuhulog na bagay, kailangan minomonitor din natin yan para sa safety ng bawat isa. At the same time, yung mga may mabibigat na bubuhatin, so kailangan ensure mo yung proper na pagbubuhat sa mga tao mo, mga fire, madaling masunog ng mga chemicals, yan, chemical exposure, so malalangat natin, mga moving machines, at saka moving equipment. So make sure lang na aware ng bawat isa sa inyo para at least safety ang lahat. So make sure din na maalam din tayo when it comes to 5S kasi malaking bagay yon sa bawat araw na gumagalaw tayo sa warehouse. So ang 5S is yung sort, set and order, shine, sustain and standardize. So yun, yung sort, kailangan nating ma-sort yung mga gamit or mga product natin para at least organize siya, mabilis natin siyang mahanap. Then set and order, ganun din, kung ika-categorize natin siya para mabilis tayong makapag-pick or maihanda, ma-prepare yung bawat items for each delivery schedule. Then shine, kailangan yung lugar natin malinis
para at least hindi tayo nagba-bottleneck, hindi tayo naghahabol sa oras when it comes to picking and checking. Tsaka pag compress, kailangan mabilis tayong makapaggalaw para at least yung time natin hindi masasayang. Then, next is standardize. So, standard na natin. Gawin na nating daily habit yung mga ginagawa natin. Then, last is yung sustain. So, kailangan natin i-sustain yung mga nakasanayan na, yung mga naging standard na natin para at least maayos na at efficient ang ating bawat paggalaw sa warehouse transaction daily. Then, meron tayong types of warehousing. So, sa types of warehousing, meron diyang distribution center o DC. Ito yung, ibig sabihin nun ay, ito yung logistic company o facility or hub na nagre-receive ng mga good products at saka nagdi-dispatch na rin. So, yun yung parang tinatawag natin warehouse and logistic. Then, so, meron ding cold storage. So, itong cold storage naman ay composed po ito ng mga chiller at saka freezer na when it comes to mga frozen products, yun yung ginagamit na facility para at least ma-maintain yung freshness ng bawat produkto. Especially yung mga raw materials, yung mga hilaw tulad ng mga manok, karne ng baboy, yung ganun, baka. Then, third-party logistics or 3PL. So, ito yung isa ring company firm na nag-o-offer ng mga services like warehouses at saka inventory management. Kasi, yung iba kasing mga warehouse, minsan nasa malayo. So, kailangan nilang kumuha ng mga 3PL o third-party logistics para at least menos sila sa gastusin when it comes to transportation sa oras at saka at the same time mabilis nilang ma-hit o ma-achieve yung gusto nilang oras na madala yung product nila sa customer nila. Malaking bagay din yan pagdating sa oras kasi at least kahit pa paano hindi ka na magsasayang ng ilang oras na para lang hindi mabenta agad yung produkto mo, di ba? Then, next is warehouse layout and flow. So, dito, kailangan mong i-understand yung material and flow. So, yung end-to-end process nito using manual and automated warehouse system. So, pag sinasabing manual is yun yung mga ginagawa na hinahakot pa ng mga truck or forklift or reach truck yung produkto bago maidala doon sa docking area or loading bay, yung mga o picking area, yung mga goods or product. So automated naman is which is yun yung gumagamit na rin ng conveyor at the same time yung warehouse management systems such as SAP, yun, SAP EWN, ECC, yun, WMS, ganun. Then optimizing space utilization. So sa word came from itself na optimize. So kaya kailangan makuha natin yung best way na every space kailangan ma-utilize natin o malagyan lahat ng product para hindi sayang. Kasi sa warehousing kasi pagdating lalo na pagka nagre-rent yung isang company, mahalaga yung space kasi binabayaran yun. So, kailangan dapat ma-utilize mo. Magawan mo ng paraan na kailangan malagyan mo o magamit natin. Kasi sayang naman mabayaran mo, di ba? Tapos, hindi naman pala nagagamit. So, sayang. Then, reducing time ng mga travel and bottlenecks. So, dito lalabas yung KPI. So, yung Key Performance Indicator, kailangan ma-hit natin yung mga bawat oras para ma-achieve natin yung gusto nating lead time para sa pag-deliver ng mga
product natin. Kailangan ma-adjust natin yung mga oras, gagawa tayo ng strategy para ma-access, magkaroon tayo ng accessibility sa warehouse, yung mabilis makapag-pick, kailangan malinis din yung dadaanan para at least pagka pupunta ka sa isang lugar from zone A to zone B, kailangan walang aberya na masasagi pa yung mga yung mga jack pallet mo, matatraffic ka, ganun, kailangan malinisin para at least makuha mo yung tamang oras at saka KPI na rin, mahit mo yung KPI 100% pagdating sa picking at the same time yung pag-deliver na rin from warehouse picking to dispatching. At least ma-perfect mo yung 100% mo yung ganong oras, yung lead time mo. So for now, yun lang muna, at saka sana may natutunan kayo na kahit konting kaalaman lang. So laban lang, kahit ako sana akong warehouse supervisor sa ngayon, pero nag-aaral pa rin para makakuha ng tamang diskarte at tamang kaalaman para laging maisaayos ko ang bawat daily transaction ko dito sa warehouse na hinawakan ko. So hopefully guys, nakakuha kayo ng kaalaman. And next time, sunod na mga video tatalakayin naman natin yung leadership and team management. So, hopefully abangan nyo and panoorin nyo para at least maka-share man lang ako ng konting kaalaman when it comes to warehousing processes and procedure. So that's all for now. Thank you.